Pumara ako, sumakay ako, umupo ako, sumandal ako, bumaba ako. Ano ang dala ko? Eh di suman, kaya nga sumandal ako, di ba? Ako din sumagot ng tanong ko. Ano ba yan? So ito na po, yung hindi nyo naman masyadong inaabangan na pagluluto ko ng suman malagkit. Kasi ilang beses ko na itong nabanggit sa vlog na gumawa ako, pero hindi ko ma-upload. Kasagsagan pa pala ng bagyong Ramil nung araw na to, pero pinush ko pa rin magpakuha ng dahon ng saging. Kasi for sure, baka pagkatapos ng bagyo punit-punit na yung mga dahon, di ba? Wala nang magandang makuha. Kaya kahit ulan na buyo-buyo, sinambot mi mga laybulong na punte. So bali nakakuha po ng 3 dahon yung kapatid ko. Buo-buo naman kahit papano. Ngayon, inilatag ko na dito sa may ibabaw ng washing machine. Kasi dito po tayo magbubudol fight. Ano? Charot lang. Siyempre, slice-slicein ko yan para gawing pambalot sa lulutuin kong suman dala ko. Hindi ko pa yan dinadangdang sa apoy kasi walang mapagsindihan lalo't maulan. Kaya may gagawin akong ibang way para hindi to mabilis mapunit. Tinanggal ko lang yung ugat pak ng dahon gamit ang kutsilyo para madaling ipinglis-pinglis. Tapos pinunit-punit ko lang yung mga dahon sa kagustuhan kong size ng gagawin kong suman. Alam nyo, itong ugat pak ng dahon ng saging, ginagawa namin itong barrel noon. Kaya hindi ko titatapon kasi gagamitin ko pa yan sa mga susunod na taon. At ayan na po lahat ng mga nakuha naming dahon. Nahati-hati ko na yan sa maliliit lang naman na peraso kasi maliit lang yung suman na gagawin ko para magkasya ba sa mga kakain. Ngayon, magpapakulo na ako ng tubig sa talyase. Doon sa kauuring na kawali ako unang nagpakulo pero na-realize ko hindi pala kasya man. Kaya ayan, tinransfer ko na lang sa private school. Nung kumukulo na yung tubig, pinagkukuha ko na yung mga pininglis-pinglis kong dahon ng saging para ilaglag na. Yes, pakukuluan ko po yung dahon ng saging para hindi madaling mapunit kapag pinambalot ko na ng lumpia ng sumandal ako. Natutuhan ko to sa barangay Inirangan nung nagpunta ako doon. Hindi nila dinadangdang sa apoy para hindi maging maasyot yung dahon ng saging at the same time hindi din mauling. Pero depende na rin yan sa'yo kung ano yung trip mo. Ang sa akin lang naman gusto ko lang maiba yung way. Hindi yung paulit-ulit na lang na nagdadangdang sa apoy ng dahon. Nakakasawa na kasi. Gusto ko kasi sa vlog ko yung may ibang nakikita naman yung mga very young audiences ko. Parental guidance is recommended. Pakukuluan ko lang yan ng pakukuluan hanggang sa tuluyan ng malanta yung dahon ng saging. Mararamdaman mo naman yan at makikita mo kung pwede nang hanguin. Kasi para siyang magbabrown na parang may pagkapusisawan yung magiging kulay. Tapos malalanta naman talaga. Pwede mo na rin haluan yan ng asukal, gata, ganun. Kasi ang bango na nung sabaw diba? Di may panghimagas ka na agad. Okay na yung second batch kaya hinango ko na. May mga kasunod pang batch yan pero di ko na ipapakita. Kasi mag 3 minutes na yung vlog natin. Nasa dahon ng saging pa lang tayo. Ganito yung gusto nyo yung pinapahaba ko lagi yung vlog na dapat kasya lang sa 2 minutes. Tapos pag natagalan ako mag voice over at mag-edit, sasabihin ang tagal-tagal mag-upload. Meron pala kami dito ang kalahating sakong malagkit na bagong pakiskis lang. Ito pala yung hinarvest nila na malagkit na pinagkuhanan namin nung ginawa naming dermen noong nakaraang 3 taon. Kung napanood nyo. Pero hindi pa ito yung lahat ha. Parang nagpakiskis lang sila ng isang sako yata or dalawa for trial and error ba ganyan. Kumuha ako dyan ng 12 gatang. Hinugasan ko syempre. Tapos habang hinugasan, pinapalinan ko ng mga dika-dika. Kasi kapag sariling harvest nyo yung malagkit, syempre may mga dika-dika pa yan. Hindi man ganun karami ha. Baka isipin nyo ang daming dumi nitong malagkit namin. Mga 5 peraso lang naman yung nakita kong buto ng damo na kulay itim. Kitang-kita kasi puti yung malagkit, diba? Nung nahugasan ko na ng 76 times, nilagyan ko na ulit ng tubig para ibabad sa presensya mo. O, dyan ka muna ha, kasi bibili muna ako ng niyog dito sa barangay Apunit. Hindi na ako sa talang bumibili ng niyog kasi ang mahal-mahal doon. Buti na discover ko dito kahit medyo malayo sulit naman. 35 lang isa bili ko ng niyog nila dito. Pag 3 binibigay lang sa akin 100. O, diba? Pangatlong bili ko na pala ito sa kanila ng niyog na baog. Pag uwi ko sa bahay, syempre sakto na babad na rin yung malagkit. Hindi man kailangang babad na babad yan or kung pwede nga kahit wag na daw ibabad. Kasi lulutuin pa naman natin yan sa gata. Tapos papakuluan ulit kapag nabalot na ng dahon. Yung iba naman binababad yung malagkit ng matagal pero hindi na nila niluluto. Binabalot na nila agad sa dahon ng saging tsaka pakukuluan. Kaya iba-iba talaga yung way ng paggawa nito. 3 niyog pala yung pinapiga ko kasi nga 12 gatang yung malagkit natin.
natin. Nilagay ko na lahat dyan sa kalderyo. Magkakasama na yung kakang gata at pangalawang pega. Pinakuluan ko lang ng pinakuluan. Tapos nilagyan ko na ng asukal, optional. Pwede mong lagyan, pwedeng hindi kasi may sausawan naman na ito na matamis, diba? Na like latik or yung ginawa ko na dulce de leche. Kaso sa part ko naman, gusto ko yung medyo may konting tamis na kasi minsan tinatamad na akong magsawsaw talaga. Or kumuha pa ng sausawan, ganon. Lalo na kapag nagkakape na ako, gusto ko yung sinusubo ko na agad yung suman. Nilagyan ko na rin yan ng konting asin para mabalance yung equation. Mandatory naman yung asin, hindi optional. Pagkatapos ay inilaglag ko na lahat ng mga malagkit, ganon. Okay na yan, antayin na lang yan hanggang sa maluto. Inlutod gata ang tawag sa ganitong proseso. Isasaing mo kasi sa gata. Pwedeng haluin habang pinapakuluan para pumantay yung pagkakaluto. Pero ako iniwasan kong haluin ng haluin kasi medyo durog na yung mga butil ng malagkit namin kasi nga hindi na ibilad ng maigi sa araw bago ipakiskis. Kaya ayun, naging makapal tuloy yung tutong nito sa ilalim. Hindi rin naman kailangan na lutong-luto na ito kahit yung may pagkabigas-bigas kapag nalalasahan kasi nga paglagay natin sa dahon pakukuluan pa ulit, 'di ba? Okay na to, palalamigin ko lang ng konti bago balutin para hindi ako magkandapaso. Inacure ko na kasi nagliwliw naman na. Hinaklo ko na pala lahat dito sa may planggana para mas bumilis yung paglamig ng relasyon nyo. Ano pa bang sasabihin ko dito? Ayan ang kapal nung natirang garol banawang. Alam nyo sa sobrang busy ko kasi nga magbabalot pa ako ng mga dadalhin kong gamit papuntang Aurora. Hindi ko na alam kung sinong kumain nito. Sabay-sabay kasi talaga yung bawat pangyayari, guys. Nagluto pa kasi ako ng pansit pagkatapos nito, tapos dumiretso pa kaming sementeryo, tapos pag uwi, ayun, doon na ako nagbalot ng mga dadalhin kasi madaling araw ibabiyahe na kami papuntang Dingalan, Aurora. So ang bakla, wala nang tulog, pagod pa. I-fast forward ko na tong pagbabalot ko ha kasi madami ito. Alangan ipakita ko pa isa-isa. Tapos madali lang naman magbalot para ka lang nagbabalot ng lompeya. Actually, ito yung basic lang na pagbabalot yung ginawa ko kasi di ako marunong nung pa-triangle, pa-oblong, ganyan. Yung iba nga parang hinahabi pa nila yung dahon ng saging, di ba? Este, dahon ng nyug pala yun, basta maraming way sa pagbabalot ng suman. Bahala na kayo sa buhay nyo, basta ang importante nabalot. So, ganyan lang po kaliit yung ginagawa kong suman para makautob. Charot, syempre, depende sa size ng dahon ng saging. Kapag maliit, maliit lang din yung ilalagay ko sa loob para maitupi ko ng maayos. At ayan sa wakas, naubos ko na po lahat ng mga pambalot. Mga punit-punit na lang yung natira dyan na dahon ng saging. Pero meron pang natirang malagkit. Di ko na alam kung anong gagawin dyan. Kasi kapos na sa oras kung magpakuha pa ako ng dahon ng saging. Kaya ayan, uminom na lang ako ng Coke para mahimasmasan ako. Ngayon, magugupit-gupit na ako ng straw na nahingi ko sa tindahan ni Maribel para pantali dito sa mga nabalot kong suman dala ko. So ganyan lang, pag-aamparin lang or pag-aasawahin yung dalawang piraso. Saka itatali magkabilaan. Panlaktipan ang tawag sa Pangasinan. Sayay dwaran, suman yan ang laktipan. Saksakayera. Hudlik naan. Nabutan ko'y manugang ko. Sayawan ko'y kindo-kindo. Payorungan ko la sa taneda. Bay ko. Pagipatnag ko'y tuwan panangaro. Yeah, baby. So, ayan. Tapos ko na lahat taliin yan ng laktipan. So, anong gagawin? O malamang, pakukuluan na sa kalderyo. Dito ko na ginamit yung ugat pack ng dahon ng saging. Nilagay ko muna sa basement ng kalderyo bago ko ilagay yung mga suman dala ko. Ang purpose niyan kung bakit, bahala na kayong mag-isip. Tamad na akong mag-explain. Ngayon ay ikinakamada ko na isa-isa itong mga suman dala ko. Kailangan lang itong isandal ng maayos dito sa kaldero para maging sumandal talaga ang suman dala ko. Pinailalim ko lang yung mga malalaki tapos ibabaw yung maliliit. Bakit? O, bahala na ulit kayong mag-isip. Self-explanatory naman na iyan. Ngayon, itinuon ko na sa dalikat. Dito pala sa kalan. Pero mas maganda sana pag sa kahoy ito pakukuluan para mas gumanda yung pagkakaluto. Kaso nagmamadali na talaga ako, guys. Wala na akong time magparlang pa ng dalikan. Actually, ito pinasuyo ko na lang sa kapatid ko na bantayan niya. Kasi nga iniwan ko ito at ako'y nagluto ng pansit. Pagbalik ko, tinanggalan ko pa yan ng tubig tapos isinalang ko ulit para mas natutuan niya maong kwanda. Okay na to. Ganun lang kadali magluto ng suman. Ano? Kahit nakapikit ka, kayang-kaya mong gawin. Kinagabihan, ayan, nagtabi na ako ng aking mga dadalhing suman dala ko sa Dingalan, Aurora Boulevard, Borealis.
Naaabangan naman ninyo sa susunod na vlog. Yes, sure na po ito. Yun na ang susunod na upload ko talaga. Kaya dapat naka-follow ka para updated ka. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Ambagal Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity. Let's make people happy. Ngayon, kumain ako syempre para maipakita sa inyo. At para magkaroon na rin naman ng silbi itong ginawa kong dolce de leche. At syempre, masarap. Alangan sira ang kuluto ko, diba? Siya, sige na. Magsitulog na kayo.